Magandang umaga mga bata! Magandang umaga din po, Binibini Saransyal. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Dave, pangunahan mo ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, hindi po magiging madali para sa amin ang araw na ito kung wala po kayo sa aming tabi. Gabayan mo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro upang magkaroon sila ng sapat na katiyagaan upang maihatid sa mga estudyante ang mga aral na dapat nilang ituro. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga bata, bago kayo umupo, pulutin niyo muna ang mga basura sa sahig at itapon ito sa tamang basurahan. Pagkatapos ay ayusin ninyo ang inyong mga upuan. Maraming salamat mga bata. Sino ang lumiban ngayong araw? Wala po, ma'am. Magaling. Ngayon, pakipasa na inyong takdang aralin sa gitna at ipasa ito sa harapan. Mga bata, mayroon akong itatanong sa inyo. Ano ang alamat? Kurina? Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Magaling. Ano-ano ang mga bahagi ng alamat? Jimaira? Ang mga bahagi ng alamat ay ang simula, gitna at wakas. Magaling. Ano ang simula at ang nakapaloob dito? Dave? Ang simula ay ang bahagi ng suliranin na siyang kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Nakapaloob dito ang tauhan, tagpuan at suliranin. Ano naman ang nakapaloob sa gitnang bahagi ng alamat? Joshua? Napaloob sa gitnang bahagi ng alamat ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Ano ang ibig sabihin ng saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan? Noan? Ang saglit na kasiglahan ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Ang tunggalian ay pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa suliraning haharapin. Samantalang ang kasukdulan ay ang katuparan ng pinaglalaban ng pangunahing tauhan. Magaling. Ano naman ang wakas? Leslie? Ang wakas ay ang katapusan ng kwento. Ito ay binubuo ng kakalasan at katapusan. Ano ang ibig sabihin ng katapusan at kakalasan? Dave? Ang kakalasan ay ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento, samantalang ang katapusan ay ang resolusyon ng kwento. Magaling mga bata. Mga bata, mayroon ako dito larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Isang ahas. Magaling. Nakakita na ba kayo ng ahas sa totoong buhay? Opo, ma'am. Kung nakakita na kayo ng ahas, paano ito kumilos? Joshua? Ang ahas po ay tahimik at mabagal kumilos kapag walang kalaban. Ilarawan ang anyo ng isang ahas. Dave?
Ang ahas ay mayroong makinis na balat at mahabang katawan, ngunit walang mga paa. Magbigay ng katangiang alam nyo sa isang ahas. Roan, Ang mga katangian ng ahas ay mabangis, tahimik, ngunit nananakit at nanunuklan. magaling. Natatakot ba kayo sa ahas? Opo, Bakit? Turina, natatakot po kami sa ahas dahil ito po ay nanunuklaw at maaari pong makapatay ng tao. maraming salamat mga bata. Ngayon, ang ating sasalakayin ngayong umaga ay tungkol sa ang alamat ng ahas. Mga bata, narito ang ating mga layunin para sa ating magiging talakayan ngayong umaga. Pakibasa, Pagkatapos ng 50 minuto ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakasasagot ng mga katanungan tungkol sa kwentong binasa, na isasadula ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento at nakasusulat ng sanaysay tungkol sa mga aral na nakuha sa kwento. maraming salamat mga bata. Pagkatapos ninyong mabasa ang kwentong ang alamat ng ahas, ay sasagutin ninyo ang mga katanungan hinggil sa kwentong nabasa. Magkakaroon kayo ng pagsasadula tungkol sa mga mahahalagang pangyayari sa kwento at susulat kayo ng sanaysay tungkol sa mga aral na inyong makukuha sa kwento ang alamat ng ahas. Naiintindihan niyo ba ako mga bata? Opo, ma'am. Mga bata, mayroon ako dito mga pag-uusap na may nakasalimutin na mga salita. Pakibasa, 50 taong gulang na si Nanay Rosa nang siya ay naging byuda. Gumagamit ng bulok si Itay sa pagpuputol ng kahoy. Si John ay napalo ng sinturon dahil sa pagiging lakas-tama nito. Biglang nawala ng malay si Jane at nalugmok. Nagpulasan ang mga tao nang may nakita silang ahas. ngayon mga bata, ayon sa mga pangungusap na inyong nabasa, mayroon ako ditong mga cards na naglalaman ng mga kahulugan ng mga nakasalubuhin na mga salita. Ang gagawin ninyo ay ipapaskin ninyo ang mga ito kung saan sa palagay nyo ay siyang kahulugan ng nakasalubuhin na salita. Mamimili ako ng 5 mag-aaral sa klase upang magpaskil ng mga ito. Mga bata, maaari na ninyo ipaskil ang mga ito sa pizarra.
Pakibasa mga bata. Biyuda. Taong namatay ang asawang lalaki. Bulok, ginagamit sa pagpuputol ng kahoy. Lapastangan. Taong walang galang. Nalugmok, bumagsak. Nagpulasan, nag-alisan o nagtakbuhan. Magaling mga bata. Ako'y nasisiyahan at ang lahat na inyong mga sagot ay tama. Ang biyuda ay nangangahulugang babaeng namatay ang asawang lalaki. Ang bulok ay ginagamit sa pagpuputol ng kahoy. Ang lapastangan ay nangangahulugang taong walang galang. At ang nalugmok ay nangangahulugang bumagsak. At ang nagpulasan ay nangangahulugang nag-alisan o nagtakbuhan. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain ay gagamitin ninyo ang mga nakasalungguhit ng mga salita sa pangungusap upang ating lubos na maunawaan ang mga kahulugan nito. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang gumawa ng inyong sariling mga pangungusap. Pagkatapos ay itataas ninyo ang inyong mga kamay sa may gustong sumagot. Naiintindihan niyo ba ako mga bata? Opo. Magaling. Tapos na ba kayong gumawa mga bata? Opo, ma'am. Sino ang gustong sumagot? Pakitaas na inyong mga kamay. Kyle? Priscille? Lawrence? Jimaira? May?
Magaling mga bata, pakibasa. Ang aking ina ay isang biyuda. Gumagamit si tatay ng gulo kapag nagsisibak ng kahoy. Si Tony ay lapastangan na anak. Si Rita ay bigla na lang nalugmok. Nagpulasan ang mga tao nang biglang umulan. Ako'y nasisiyahan at ang lahat sa inyo ay marunong na gumawa ng pangungusap. Ngayon, narito ang mga katanungan na ating sasagutan pagkatapos ninyong marinig ang kwento, ang alamat ng ahas na aking babasahin sa inyong harapan. Mga bata, makinig ng mabuti. Ang alamat ng ahas. Sa isang nayon sa Katagalugan ay may naninirahang isang mag-ina. Ang biyudang si Aling Sima at ang kanyang anak na si Masong. Bagamat malaki ang pangangatawan ni Masong, ay sobra naman ang kanyang kawalang hiyaan. Imbis na makatulong sa ina, ay pabigat pa siya rito. Ano ka ba naman, anak? Sana man lang ay linangin mo ang lupang iniwan ng iyong ama. Sayang lang ang pagpapalaki ko sa iyo. Inubos mo lamang ang pera sa pag-inom ng alak, ang wika ni Aling Sima. Ayan na naman po kayo. Pagod ako at huwag niyong isumbat sa akin ang binibigay ninyong pera dahil sa tungkulin ninyong bigyan ako ng pera, ang sagot ni Masong. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang tumahimik. Alam niyang walang patutunguhan ang pag-uusap nilang mag-ina dahil sa maling katuwiran ng anak. Hindi lang ubod ng tamad si Masong, siya ay ubod pa ng takaw. Hirap na ang kanyang ina sa bukid, samantalang siya naroon sarap sa pagtulog. Tamad na nga siya, ay basa gulero pa. Isang araw, natutulog ang matanda nang bulantangi ito ng ingay ng pinto. Pumahangos papasok ng bahay si Masong at naghahanap ng gulo dahil may nakaaway siya. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. 6 na mga lalaki ang nagtulong-tulong upang maiwasan at mapigilan si Masong sa pakikipag-away. Marami nang sinakang tao si Masong kapag siya ay nagwawala, kaya't siya ay kinatatakutan. Isang araw, walang nadatnang pagkain si Masong sa kanilang bahay. Gutom na gutom pa naman siya. Galit na galit niyang pinuntahan ang kanyang ina sa silid at bulyaw na nagsabing, "Bakit hindi niyo ako pinagluto ng pagkain?" "Anak, may sakit ako. Wala akong lakas." "Kayo? May sakit? Arte lang ninyo yan. Sige, bumangon kayo at ipagluto niyo ako ng pagkain." "Anak, parang awa mo na. Ikaw na muna ang magluto ng iyong makakain," ang wika ni Aling Sima. "Ako? Magluluto? Hindi maaari. Ano ako, babae? Sige, bumangon kayo at magluto," bulyaw ni Masong sabay sipa sa kanyang ina.
Sa kawalang hiyaang inasal ng anak, ay hindi na nakapagtimpi pa si Aling Sima at nagwikang, "Walang utang na loob, lapastangan na anak, ikaw na uhod ng tapang ay gagapang sa lupa at kailanmay hindi ka na makakatayo, sapagkat habang buhay kang gagapang, mananatili ang iyong kabagsikan at lalo kang katatakutan ng mga tao." Tinawanan lamang ni Masong ang sinabi ng kanyang ina. Naglayas siya at sa paglalakad niya sa bukid ay bigla siyang nalugmok. Hindi niya maitayo ang kanyang mga paa. Naramdaman niya unti-unting humahaba at pumapayat ang kanyang katawan. Huli na ng magsisi si Masong. Samantala, ang kanya palang kaaway ay lihim siyang sinusundan. Nasaksihan niya ang pagbabago sa katawan ni Masong. Nagdatingan pa ang ibang mga tao. Nakita nila ang mahabang hayop na gumagapang sa damuhan. Nang makita ni Masong ang mga tao ay aakma siyang manunuglaw at sa takot ay nagpulasan ng takbo ang mga tao sa takot na matuklaw sila ni Masong, ang taong naging ahas na siyang pinagmulan ng unang ahas. Mga bata, ating sagutan ang mga katanungan. Sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Irish. Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay sina Aling Sima at si Masong. Magaling. Saan nangyari ang kwento? Kay? Ang kwento ay nangyari sa isang nayon sa Katagalugan. Magaling. Ano ang ugaling pinapakita ng kanyang anak? Lawrence. Ang mga ugaling pinapakita ni Masong ay ang pagiging tamad, matakaw, walang galang, basagulero at matapang. Magaling. Sino ang nakasaksi sa pagbabago ng katawan ng kanyang anak? Dave? Ang pagbabago ng katawan ng kaniyang anak ay nasaksihan ng kaaway ni Masong. Magaling. Anong hayop ang pumalit sa katawan ng kanyang anak? Risley? Ang hayop na pumalit sa katawan ni Masong ay isang ahas. Magaling, mga bata. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon, para sa ating gawain, ay ipapangkat ko kayo sa dalawang grupo. Magbibigay ako ng kopya tungkol sa kwento ang alamat ng ahas. Ang gagawin nyo ay babasahin ninyo ang kopya ng magkasalitan. Ang unang pangkat ang babasa sa unang talata, susunod naman ang ikalawang pangkat na babasa sa ikalawang talata hanggang sa matapos ninyo ang kwento. Ito ang unang pangkat at ang hanay na ito ang ikalawang pangkat. Unang pangkat, umpisahan ninyo ang pagbasa. Alamat ng ahas. Sa isang nayon sa Katagalugan, may naninirahang isang mag-ina, ang biyudang si Aling Sima at ang kanyang anak na si Masong. Bagamat malaki ang pangangatawan ni Masong, ay sobra naman ang kanyang kawalang hiyaan. Sa halip na makatulong siya sa ina, ay pabigat pa siya rito.
Ano ka ba naman anak, sana man lang ay linangin mo ang lupang iniwan ng iyong ama. Sayang lang ang pagpapalaki ko sa iyo. Inubos mo lamang ang pera sa pag-inom ng alak, ang wika ni Aling Sima. Ayan na naman po kayo. Pagod ako at huwag niyo isumbat sa akin ang binibigay ninyong pera dahil sa tungkulin ninyong bigyan ako ng pera, ang sagot ni Masong. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang tumahimik. Alam niyang walang patutunguhan ang pag-uusap nilang mag-ina dahil sa maling katuwiran ng anak. Hindi lang ubod ng tamad si Masong, siya ay ubod pa ng takaw. Hirap na ang kanyang ina sa bukid, samantalang siya naroon at sarap sa pagtulog. Tamad na nga siya ay basagulero pa. Isang araw, natutulog ang matanda nang bulantangin ito ng ingay ng pinto. Humahango si Masong at naghahanap ng gulok dahil may nakaaway siya. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. 6 na lalaki ang nagtulong-tulong para lamang mapigil sa pakikipag-away si Masong. Marami nang sinaktang tao si Masong kapag ito ay nagwawala, kaya't siya ay kinatatakutan. Isang araw, wala siyang inabutang pagkain sa bahay. Gutom na gutom pa naman siya. Galit na galit niyang pinuntahan ang kanyang ina sa silid at pabulyaw na nagsabing, "Bakit hindi niyo ako ipinaghanda ng pagkain? Anak, may sakit ako. Wala akong lakas. Kayo, may sakit? Arte lang ninyo yan. Sige, bumangon kayo riyan at ipagluto ninyo akong pagkain." "Anak, parang awa mo na. Ikaw na muna ang maghanda na iyong makakain," ang lumuluhang sabi ni Aling Sima. "Ako? Magluluto? Ano ako, babae? Hindi maaari. Sige, bumangon kayo at magluto," ang bulyaw ni Masong na sabay sipa sa ina. Sa kawalang hiyaang inasal ng anak ay hindi na nakapagtimpi pa si Aling Sima at nagwikang, "Walang utang na loob, lapastangan na anak. Ikaw na ubod ng tapang ay gagapang sa lupa at kailanman ay hindi ka na makakatayo, sapagkat habang buhay kang gagapang. Mananatili ang iyong kabagsikan at lalo kang katatakutan ng mga tao." Tinawanan lamang ni Masong ang sinabi ng ina. Lumayas siya at sa paglalakad niya sa bukid ay bigla siyang nalugmok. Hindi niya maitayo ang kanyang mga paa. Naramdaman niyang unti-unting humahaba at pumapayat ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang mawala na ang kanyang mga paa at kamay. Huli na nang magsisi si Masong. Samantala, ang kanya palang kaaway ay lihim siyang sinusundan. Nasaksihan niya ang pagbabago sa katawan ni Masong. Nagdatingan pa ang ibang tao. Nakita nila ang mahabang hayop sa lupa na gumagapang sa damuhan. Nang makita niya ang mga tao, ay umakma siyang manunuklaw at sa takot ay nagpulasan ng takbo ang mga tao. Magmula nga noon ay nilayuan na ng mga tao ang damuhang iyon sa takot na matuklaw sila ni Masong, ang taong naging ahas na siyang pinagmulan ng unang ahas. Maraming salamat mga bata. Ang kwentong Alamat ng Ahas ay nagmula sa mag-inang naninirahan sa bukid. Ito ay kwentong kapupulutan natin ng mga aral sa buhay. Inuulit ko, ano ang pamagat ng kwentong binasa? Ang alamat ng ahas. Magaling. Ano ang nangyari sa unang talata? Irish. Pinagalitan ni Aling Sima si Masong dahil sa palagi itong umiinom. Ngunit iba ang ugali ni Masong at sinigawan ang kaniyang inay. Tama ba ang ginawa ni Masong? Bakit? Lawrence. Hindi po tama ang ginawa ni Masong dahil hindi niya ginagalang ang kanyang ina. Magaling. Kailanman ay hindi tama na sigawan natin ang ating mga magulang. Bagamat
dapat natin silang galangin bilang mga anak. Bilang isang mag-aaral, isang anak o tao, tama ba na tayo ay maging tamad sa mga gawaing bahay at sa pagtulong sa ating mga magulang? Pagiging matakaw sa pagkain at pagiging basagulero. Bakit? Kyle, Hindi po, dahil responsibilidad po nating tulungan ang ating mga magulang. magaling. Hindi rin tama na tayo ay maging matakaw sa mga pagkain dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Ang paghahanap rin ba ng away ay mali? Opo, ma'am. Bakit? Rislin, Dapat po ay mahalin natin ang ating kapwa. kung ang inyong mga magulang ay nagkakasakit, ano ang inyong gagawin? Turina, Aalagaan po namin sila gaya ng pag-aalaga nila sa amin. bilang isang anak, ano ang masasabi ninyo kay Aling Sima? Joshua, Si Aling Sima po ay responsableng ina, mapagmahal, maaalahanin at higit sa lahat mabait na nanay. sa kabuuan ng kwento, alin sa mga pangyayari ang hindi ninyo nagustuhan? Bakit? Myra, Sa panahon po na may sakit ang nanay ni Masong, dahil imbis na tulungan at alagaan niya ito, ay pinilit pa niya itong paglutuin. ano-ano ang mga aral na inyong napulot o nakuha sa kwento? Lawrence, Ang kahalagahan ng pagiging magalang, maging matulungin po at maging mapagmahal at responsableng anak. magaling. Kaya naging ahas si Masong ay dahil sa kanyang hindi kaaya-ayang pag-uugali na ikinagalit at ikinalungkot ng kanyang ina. Kaya mga bata, bilang mga anak, dapat tayong maging mabait at masunurin sa ating mga magulang. Huwag tayong maging tamad. Dapat tayo ay magsikap at magsipag sa buhay. Iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal at pagmamalasakit ng isang anak. Dapat natin silang galangin at respetuhin. At panghuli ay iwasan natin ang pagiging mayabang o hambog dahil wala itong mabuting maidudulot sa atin, kundi nakakasira lamang ito sa ating pagkatao. Naiintindihan niyo ba ako, mga bata? Opo, ma'am. Magaling. Mga bata, mayroon ba kayong mga tanong? Kung wala na, ay dadako na tayo sa ating gawain. At para sa ating gawain, ay gamit ang inyong pangkat, ay gagawa kayo ng maikling pagsasadula tungkol sa ang alamat ng ahas. Magbibigay ako ng mga mahahalagang pangyayari sa kwento na isa sa dula ng bawat pangkat. Ang unang pangkat ay magsasadula sa una, pangalawa, at pangatlong talata sa kwento, habang ang pangalawang pangkat ay magsasadula mula sa ika-4 na talata hanggang sa katapusan ng kwento. Naiintindihan niyo ba ako, mga bata? Opo, ma'am. Magaling. Mga bata,
Narito naman ang pamantayan sa ating magiging pagsasadula. Patibasa, kahandaan, kalakasan ng boses, kooperasyon, panghikayat sa madla, kabuuang puntos. ang magiging pamantayan ay kahandaan, 10 puntos, kalakasan ng boses, 10 puntos, kooperasyon, 15 puntos, panghikayat sa madla, 5 puntos, at ang kabuuang puntos ay 40 puntos. Maaari na kayong mag-umpisa sa paggawa na inyong maikling pagsasadula. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang maghanda. Handa na ba ang bawat pangkat? Kung handa na ang bawat pangkat, ay umpisahan na nating masaksihan ang inyong maikling pagsasadula. Unang pangkat, maaari na kayong pumunta sa harapan at ipakita ang inyong pagsasadula. Palakpakan natin ang unang pangkat. Maraming salamat, unang pangkat. Bigyan natin ng 5 palakpak ang unang pangkat. Magaling. Ngayon ay tinatawag ko naman ang ikalawang pangkat upang ipakita ang kanilang pagsasadula. Unang pangkat, ating palakpakan ang ikalawang pangkat. Maraming salamat, ikalawang pangkat. Bigyan natin ng 5 palakpak ang ikalawang pangkat. Magaling mga bata. Ako'y natutuwa at nasisiyahan sa inyong ginawang pagsasadula. Nakikita ko na ang lahat sa inyo ay natutuwa sa inyong ginagawa.
gawa. Mga bata, tapos na tayo sa ating mga gawain. Bago tayo dadako sa ating magiging pagsusulit, ay mayroon muna akong itatanong sa inyo. Inuulit ko, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Lawrence. Ang mga tauhan sa kwento ay sina Aling Sima at Masong. Magaling. Ano-ano ang mga aral na inyong nakuha sa kwentong Ang Alamat ng Ahas? Irish. Ang mga aral na aming nakuha sa kwento ay ang pagiging masipag, magalang, masunurin, mapagmahal at mabait sa kapwa-tao. Magaling. Kung ikaw ay may ugaling katulad ni Maso, ano sa palagay mo ang mararamdaman ng iyong ina? Dave? Sa palagay ko ay malulungkot at magagalit sa akin ang aking ina dahil sa wala akong kagandahang ugali kagaya ng naramdaman ni Aling Sima. Magaling, mga bata. Ako'y nasisiyahan at mayroon talaga kayong napulot at nakuhang mga aral sa kwentong Ang Alamat ng Ahas na makakatulong sa inyo bilang isang mag-aaral at bilang mga anak. Mga bata, narito ang ating pagsusulit. Mga bata, pakibasa. Mga panuto, sumulat ng isang sanaysay na may simula, gitna at wakas tungkol sa mga aral na nakuha o napulot sa kwentong binasa. Ipahayag mo ang kahalagahan ng mga ito sa totoong buhay. Isulat ang sagot sa isang buong papel. Ang gagawin nyo ay susulat kayo ng isang sanaysay tungkol sa mga aral na inyong nakuha sa kwentong Alamat ng Ahas. At ipapahayag ninyo dito ang mga kahalagahan nito sa totoong buhay. Isulat ninyo ang inyong sagot sa isang buong papel. Naiintindihan niyo ba ako? Opo. Magaling. Pagkatapos ninyong gumawa ng sanaysay, ay ipapasa ninyo ito isa-isa sa akin. Maaari na kayong mag-umpisa. Nakapasa na ba ang lahat? Opo, ma'am. Magaling. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Purina, pangunahan mo ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anghel ng Diyos, tanod kong mahal, pag-ibig niya ang sa iyo'y naglagay. Sa aking piling sa lahat ng araw,
upang ako'y tanglawan at tanuran, akayin at pamahalaan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Rina. Paalam mga bata! Paalam na po, Binibining Saransyal.